Welcome to our forensic firearms identification division. Para makita ang estado ng forensic sa bansa, pinahintulutan kami ng PNP Forensic Group na silipin ang kanilang pasilidad. Dito raw pinoproseso ang karamihan sa mga ebidensyang nakalap sa mga kasong hawak ng PNP. Sinamahan ako ni Police Colonel Francisco Supe, ang kanilang Deputy Director for Administration. Una naming binisita ang DNA Analysis Division kung saan sinusuri ang anumang biological evidence na nakokolekta sa isang crime scene. Makapangyarihang paraan daw ito para matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. Yung DNA evidence, yan po yung ating special unique code na napaloob ng ating cells. Pag halimbawa kayo po yung suspect, tapos during the time of the crime, tumalsik sa inyong katawan yung dugo. Or kahit hindi nyo alam na meron na palang tumalsik, we have special device to check kung meron sa clothing ninyo. Yung blood na yon sa victim, then we know you were there sa crime scene. Sa kanilang Firearms Division, sinisilip ng malapitan ng mga basyo at punlo ng bala. Tulad kasi ng fingerprints, may kanya-kanya ring katangian ng bawat baril at bala na maaaring gamitin sa isang investigasyon. Yung firearms examiner natin, siya ngayon ang mag-a-analyze hanggang ma-identify niya yung most probable hit. Ang galing ang detalyado na rin ng pagkakascan. Yes. May mga cases na po ba kayo na hindi na-solve or cold case tapos nung nakita na nag-match yung firearm, biglang nahanap yung perpetrator? Napakarami po sir, napakarami. Nanindigan ng PNP sa husay ng kanilang mga tauhan pagdating sa forensic investigation. I think we have the appropriate people, qualified people. They have the appropriate training. We have equipments that are credible enough para makapag-examine po ng mga sa scientificong pamamaraan itong mga evidence na magagamit po natin sa korte para sa pag-identify nga po ng possible victim, suspect, and then truth and veracity to whatever the parties would claim. Pero kaya nga ba ng PNP imbestigahan ang kanilang mga kabaro na inaakusahan ng pang-aabuso? Shouldn't that be assigned, for example, to another independent group that will do that investigation? Yeah, in fact, that is our setup in the Philippines. Like if you do not trust, for some reason, kasi binabanggit mo nga police din yung suspect, always available po yung NBI. But one thing that we can assure you dito sa forensic group, we are professionals. Hindi lahat ng kaso ng karahasan nagkakaroon ng resolusyon. Kahit pa sinasabing may moderno ng kagamitan ng PNP. Gaya ng nangyari kay Marcelino. Para makakuha ng dagdag na detalye tungkol sa krimen, pinuntahan ko ang presintong humawak sa kanyang kaso. Sa kasamaang palad, spot report lang ang naiabot sa akin ng mga pulis. Na-reassign na raw kasi ang mga kasamahan nilang nag-imbestiga sa krimen. So, pag ganito, ibig sabihin nito, sir, walang parang unsolved pa siya, no? Unidentified yung pumatay, no? Hindi ko matanggap na dito lang nagtatapos ang kwento ni Marcelino. Tinuloy namin ang paghahalungkat ng impormasyon. At may natuklasan kami sa isang hindi pa nakikitang police report. Habang ginagawa namin ng dokumentaryong ito, sinimulan ng House of Representatives ang pag-usisa sa madagong giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Hindi raw ginawa ng tama ng mga nag-imbestiga ang kanilang trabaho sa investigasyon nila sa mga namatay sa war on drugs. Nang binigyan ng pagkakataong magsalita ang kaanak ng ilan sa mga namatay, bumuhos ang sama ng loob na kinimkim sa mahabang panahon. Pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap parang hindi kami napapansin? Unti-unting lumawak ang sakop ng investigasyon ng Kongreso.
So, andito rin yung mga representatives ng mga families ng mga biktima ng extrajudicial killings. Di nagtagal, ilang nakagigimbal na revelasyon ang isiniwalat sa publiko. Alam ng mga pulis lahat yon, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Gaya na lang ng pag-amin ni dating Police Colonel Royina Garma na direktang utos daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng madugong war on drugs. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. In the interest of fairness, may I move to invite the former president to hear his side on this matter. Ang PNP nangako na bubuksan muli ang investigasyon sa ilang mga kaso, kabilang na ang mga unsolved killings. Pero hindi tiwala rito ang ilang mga kritiko ng war on drugs. In your opinion, is this a skill issue or an integrity issue? More of an integrity issue. This is about practice. Sabi nga ng mga pulis, marami kaming nakakausap na rin naman sa haba ng panahon ng pag-iimbestiga dito. Sinasabi talaga nila, kahit po ma'am, alam namin, kahit na training kami, kung yun yung aabutan mo na ginagawa sa presinto, yun yung inuutos nung nakatataas, kailangan mo lang bumagay. Tiniyak naman ng PNP na magiging patas at masusi ang kanilang investigasyon. Bakit po kailangan pang i-reopen yung mga cold cases? Ito po ba ay isang, kumbaga, de facto admission na hindi maayos yung naging investigasyon noon? Kasama po yan, sir, sa iimbestigahan po natin. So, titignan ngayon yung aspeto naman ng liability ng mga pulis na humawak ng kaso na ito. Kung nagkakaroon ba ng kapabayaan, bakit hindi na-solve itong kaso na ito, or worse, nagkakaroon ng cover-up. Paniniwala ng iba, talagang may culpability dito yung leadership mismo ng PNP. Dito po ba sa reinvestigation, meron po bang mga iimbestigahan? At may mga mananagot ba na possibly current and former leaders of the PNP? Yung ating investigation will not only be limited doon sa may actual participation dito sa mga questionable na mga police operation. Yung principle of command responsibility will be definitely be reviewed. We owe fidelity to the people na maging impartial at credible yung magiging investigation this time. Sa patuloy kong paghahanap ng mga sagot tungkol sa pagkamatay ni Marcelino, natuntun namin ng medical legal officer na nagsagawa ng autopsy sa kanya, si Police Lieutenant Colonel Charil Escaro. So dito po siya nasaksak dito sa likod? Meron po siyang sa leeg and sa extremities po. Sa kamay. Sa police report, nakalista ang nakolektang ebidensya mula sa crime scene. Tanging ang pinaghihinala ang wallet ni Marcelino at meron daw itong laman. Ito po ay evidence collected, ano? Yes, sir. Meron siyang wallet, tapos merong 5 pieces of heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substance believed to be shabu. Yes. Na-test na po ba itong... Yes, definitely, sir, na-test yan. Pero I don't have the copy of the report. May ibang mga nagpupuna doon sa masyado raw mabilis o hindi thorough yung investigation. Ano po yung masasabi niyo doon? We understand that, sir. Opinion nila yun, sir. Pero we are doing our job. We examine thoroughly the body because nakasalalay din ho yung aming mga license dito as doctors. Ayon kay Attorney Conti, kahit 5 taon na ang lumipas mula ng paslangin si Marcelino, mahalaga pa rin ang ganitong impormasyon dahil may mga biktima ng drug war na posibleng hindi pa rin kinikilala hanggang ngayon. Yan nga yung tanong ngayon, sino bang ika-count mo na biktima ng drug war? Sabi namin, sa totoo lang, pag sinabi mong war on drugs, yung patayan na kahit remotely maididikit mo dun sa culture of killings, sabi na natin. Because the
circumstances were conducive to killings, pwedeng pumasok dun sa konteksto ng, kumbaga, crimes against humanity. Sa kagustuhan ni Lola Feli na magkaroon ng mga kasagutan tungkol sa pagpatay sa kanyang apo, sinamahan namin siya sa Navotas Police Station at Northern Police District Crime Lab sa pag-asa makakakuha ng mga dokumento. Sa unang pagkakataon, nabigyan si Lola Feli ng kopya ng autopsy report ni Marcelino. Nakasaad dito na nagtamo siya ng 22 saksak sa katawan, pinakamarami sa ulo at leeg. Napakalupit ng sinapit ng bata. Hindi pa tapos ang pagsusuri ni Fortune sa labi nila Adrian, Darwin at Marcelino. Mahaba-haba raw ang prosesong ito. Pero may nakita siyang jacket ng bala na nakabaon sa buto ni Adrian sa may balakang. Isang bagay na dapat sana'y nakuha at nasuri ng mga nag-imbestiga sa kaso. Sa inisyal naman na pagsusuri sa mga labi ni Marcelino, hindi raw maikakaila na labis na dahas at puwersa ang kanyang ikinasawi. Pero puna ni Fortune, kulang sa detalye ang autopsy report. May mga tanong din siya sa mismong investigasyon ng kaso. Pinatay ng September 27. Sinasabi dito ang autopsy was 6 p.m. of September 28. And dinidescribe niya na embalmed na. You know, again, that's wrong in the Philippines. Homicide to eh. Dapat yan, sa scene pa lang, may homicide investigation. We've lost a lot of information. Nagkaroon ba ng investigasyon? Nakuha ba nila yung weapon? Was there even an effort to do that? Patuloy raw na aaralin ni Dr. Fortune ang mga labi ni Marcelino at iba pang mga biktima ng EJK. Kahit na hindi ito madali. Well, right now, kinakausap ko yung mga yan eh, at least. Nga, sinasabi ko sa kanila eh. Sinusubukan mo silang tulungan. Okay? And you apologize na hanggang dito lang ang magagawa ko. Okay? And maganda sana, no? Tanungin mo, ano man nangyari sa'yo? And then, sasagutin ka. Ang message ko sa kanila, and kasi medyo may positive developments eh. For the first time sa Congress, pinag-uusapan na yung patayan. This is a first. Baka pwede kami naman ang pakinggan. Ipagdasal po natin ang paghilom ng ating bayan. October 28, nagsagawa ng sariling pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa war on drugs. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na hindi pa dumadalo noon sa mga hearing ng House of Representatives, present sa Senado. I would like to request, treat me as a witness. Ang dating Pangulo, walang kagatol-gatol na inamin ang pagkakaroon ng tinaguriang Davao Death Squad noong panahon niya bilang mayor. Meron akong death squad. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sabi ni Duterte, inaako niya ang lahat ng legal na responsibilidad sa pagpapatupad ng giyera kontra droga. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Ang mga binitawang salita ng dating Pangulo, makaaapekto kaya sa mga ginagawang investigasyon sa giyera kontra droga? Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung sino ang pumatay kay Marcelino. Pero kahit papano, may masasandalan si Lola Feli sa iba pang mga naulila sa giyera kontra droga. Sama-sama nilang ipaglalaban ang hustisya. Igigiit ang kanilang karapatan at
patuloy na pakikinggan ang mga boses mula sa hukay. Ako si Atom Araulio. Magandang hapon.